Kinder na ang anak ng janitress na si Roslyn. Kwento niya, nadudurog ang kanyang puso sa tuwing di nakakapasok ang kanyang anak sa paaralan dahil sa kakulangan ng pera. Hindi po muna makakapasok kasi hindi kasya yung iniwan ko, pangkain lang sa buong maghapon. Bilang single mother, pasan niya ang lahat ng responsibilidad ng kanyang anak kasama dyan ang upa sa bahay at iba pang gastusin. Halimbawa po, kinakapos, siyempre, kailangan po manghiram. Hindi po talaga kasya yung isang kinsenas na sahod. Kaya naman sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagbaba siya ng kautusan. Batid natin lahat ang mga kababayan natin na namumuhay sa lansangan. Sila ang pinakanangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Sa ating mga LGU, hanapin ninyong lahat na ipasok silang lahat sa 4Ps at sa iba pang mga programa ng DSWD para naman maitaguyod natin sila at magsimula na ang kanilang paglakbay tungo sa pag-unlad ng kanilang buhay. Laking tuwa rito ni Roslyn dahil matutulungan na siya mapag-aral ang kanyang anak. Ang Department of Social Welfare and Development nakatutok ang kanilang community-based monitoring sa mga local government unit ng bansa. Natutuwa po tayo because he's really sincere in ensuring that social protection adheres to one of its principles, which is inclusivity. Na dapat po lahat ng mga mahihirap nating kababayan ay mapabilang at maka-access sa mga iba't ibang programa ng ating pong pamahalaan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, hindi lang kita ng isang Pilipino ang tinitingnan ng ahensya para mapabilang sa 4Ps program. Tinitingnan din ang socio-economic conditions tulad ng kung saan ito nakatira, anong klase ang bahay nila, ilan sila sa pamilya at ilan sila na nagtatrabaho at marami pang iba. Ayon sa tagapagsalita ng DSWD, dapat nasa listahan ng mahihirap na pamilya ang isang Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries kung saan ang mga kawani mismo ng ahensya ang nagpupunta sa mga lugar na mataas ang poverty incident. Dapat kayo ay may anak 18 years old pababa dahil ang programa ay namumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga mahihirap nating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga bata, because the program aims to break the intergenerational cycle of poverty. Dapat kayo po ay willing na mag-comply doon sa specific conditions ng programa. Particularly, dapat yung mga anak nyo pupunta o pumapasok sa mga paaralan at kayo po ay nagpapacheck up sa mga health centers. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi rito na aamyendahan ang batas hinggil sa 4Ps program. Tuloy-tuloy pa rin ang ating programang 4Ps. Hangad din natin na amyendahan ang batas ng 4Ps upang matiyak na talagang sapat ang panahon para maitaguyod ang kanilang paghihirap. Maitaguyod sila sa ang mga mahihirap. Ikinatuwa naman ito ng DSWD dahil mayroong mga pamilyang nananatili pa ring mahirap kahit natapos na ang 4Ps program sa loob ng 7 taon na base sa kasalukuyang batas. Dapat matiyak natin na nasa level 3 or self-sufficient na sila. In terms of social adequacy and economic sufficiency ay nag-improve na yung kanilang estado. Batay sa tala ng DSWD, mahigit 12.2 million ang nakapagtapos na ng elementarya na mga batang 4Ps member. Mahigit 4.5 million naman sa high school, mahigit 39,000 naman ang mga board passers at 73 ang mga nag-top sa board exam. Karamihan sa mga top-notcher na mga 4Ps beneficiaries ay mga nagtapos ng kursong social workers, electrician, midwives, civil engineers, nurses, education at marami pang iba. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.